dito. Good vibes naman tayo, no? Good vibes naman tayo. Yan. Okay. Yung picture na yan, di ba? So, so may follow-up tayo dito sa nangyari po na to. At alam naman po natin, di ba? Ito nang trending to kahapon. Na bumisita po si anak po ni Chris Aquino kay First Lady Lisa Marcos, di ba? At mga kababayan, sumagot po si PBBM. Di ba? Sumagot po si PBBM kung bakit nangyari ito. Ay nang malupit dito. So mga kababayan, ipakita ko lang muna sa inyo, no? Okay? So, dito mga ka-streetwise, malinaw po dito, no, na ang pumunta po talaga is yung mga anak po ni Chris. Yung mga anak po ni Chris ang pumunta po kay First Lady Lisa Marcos. So ito pa yung mga picture nila. Yan, yan. So ngayon mga kababayan, speaking of Harry Roque, okay, speaking of Harry Roque, sabi ni Harry Roque, dahil po dyan sa picture po na yan, sabi ni Harry Roque, kaya nga Duterte ang oposisyon ngayon. Wala kaming pakialam. Napaka-bitter mo talaga. Papayag ba kayo na Duterte actually mga kababayan, no? Iba po kasi yung pag-criticize, di ba, sa paninira. Ang ginagawa po kasi ng mga dilawan pag-criticize. Di ba? Pero ginagawa po kasi ng mga Duterte, paninira. Magkaiba yun, Harry Roque. At wala na kami pakialam kung magkasundo man yung dalawa na yan. Kung magkasundo man si PBBM or ito si Chris Aquino, wala kaming pakialam. Di ba? So, actually sabi ni PBBM mga kababayan, di ba? Okay daw sila. Okay daw po sila. Magkaiba lang sila ng politika. Di ba? Napakagandang sagot, di ba? So, bukod diyan mga kababayan, as usual, sumagot din si Bukekang. Oh. Sabi ni Bukekang, di Satanas, Joshua at BB meeting ano ang simbolo? Ginagawang Pilipino. Ayan ang hirap tayo Bukekang eh. Wala kang awa, pati mga bata, binabastos mo eh. Oh. So, yan sabi ni Bukekang yan, no? Oh, di Satanas, Joshua, BB meeting ano ang simbolo? Ginagawang mga Pilipino. Bitter. Bitter po ang tawag dito. Oh. So, mga babayan, no? So, sumagot po si PBBM dito. Di ba? So, sabi ni PBBM, no? Marcos, no? Aquino's thank First Lady help in travel arrangement. Di ba? So, ito nabalita to kanina. Basahin lang natin, no? Sabi dito, okay. Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday said to Sayons ba yan? Of the Aquino family, his clan's politically rivals visited First Lady Lisa Marcos this week to thank her for her help in the travel arrangement. Okay. Sasabihin naman ng mga DDS niyan, sana all merong special treatments travel arrangement. Sana all. Bita ng walang yan, no? So sabi pa dito, no? Joshua and Bimby Aquino, grandsons of Marcos family critic, late Senator Benigno Aquino Jr. went to First Lady's office on July 9 and gave her box full of souvenirs and gifts. So nagbigay pala ng souvenir, nagbigay po pala ng regalo si Bimby at saka si Joshua. Okay? The reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. The president said when asked for details about the meeting. Yan. So malamang mga kababayan, ang siguro, ito lang, no, sa tingin ko lang, no, alam naman po natin na ang sakit po ni Chris ay lupus. So medyo delikado po talaga yon. Siguro malamang ang gusto siguro ito lang assumption ko lang to, no. Na sa tingin ko lang ang gusto siguro ni Chris Aquino na pagbalik niya po ng Pilipinas, walang media. Na gawing pribado. Sa tingin ko parang yan lang eh. Ewan ko lang kung ano pa klaseng travel arrangement ang gusto ni Chris Aquino. Yan lang po nakikita ko. Kasi nga naman, isipin nyo pag si Chris Aquino po umuwi ng Pilipinas at nalaman po ng media yan, kukuyugin po yan, aabangan po yan sa airport. So medyo hindi po rin maganda sa kalusugan ni Chris Aquino na magkaroon siya ng crowded na tao sa tabi. Di ba? So ngayon, ito yung statement po ni PBBM. Okay, to. So sumagot talaga, no? actually, hindi ko inaasahan to, no? Na magkakaroon ng statement si PBBM dito, no? So sabi dito, no? Sige.
pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. Nangailangan I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. What the reports did not say is that Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepe na, the eldest brother of Cory. So they're related. So parang ano no, parang auntie-in-law, parang gano'n no. Parang ta-in-law, parang pala yung relasyon ni Bimbi ni Joshua kay First Lady Elisa Marcos, no. At least 'di ba kay PBBM na rin nang galing. Kaya hindi naman nakakapagtaka. Kilalang-kilala niya yung mga pamangkin niya very well. So and so they came at nagbiyahe sila, umalik, may dalang pasalubong. Yun lang naman, dinala nila yung pasalubong kay First Lady. Sir, follow up, ano po yung assistance na hinihingi ni Chris Aquino from the Marcos administration? Wala nang, it's just, I think it was just to help them for their travel, for their travel arrangements. So tumulong si First Lady at yun lang, sabi lang papasalamat sila. Sabi, and so I think it was a very fine gesture on the part of the Aquino family. I think it was it sort of, I suppose, put a little more how do you say, personal, a human interaction between our families. Would you say that the feud between the two families are okay na? Ayan na, tinanong ngayon si PBBM ng reporter. Loko-loko rin tong reporter na to, pero buti tanong. So, ang tanong ng reporter, okay na ba yung pamilyang Aquino tsaka Marcos? Tingnan niyo sagot ni PBBM ha. Tingnan niyo ha, sagot ni PBBM. At malamang hindi ito magugustuhan ni Amy Marcos. Si Amy Marcos lang naman yung bitter eh. So sabi ni PBBM ha. Well, we've always been okay. We just don't agree politically. Thank you. Okay. Thank you. O, di ba? O, sabi ni presidente, okay naman kami, hindi lang kami nag-agree sa politika. Di ba? Pero si Amy Marcos ibang level 'yon. Ibang level si Amy Marcos, talagang sabi nga ni Amy Marcos na yung EDSA Revolution Anniversary kahit nalaos na 'yan, para sa kanya isa yung bagay na hindi niya makakalimutan. Well, di ba? Ko ba, no? At alam naman natin mga kababayan, no, na kahit itong si PBBM din po, matagal na rin po talaga silang okay ni Chris. May interview pa nga sila, di ba, noong 1995. And then, I think, nung death anniversary ata ni Ninoy Aquino, di ba, nagbigay din po ng bulaklak si Presidente Bongbong Marcos. Di ba? So, di ba, alam nyo kasi mga kababayan, no, ito lang, no, magiging prangka lang po ako, no. Medyo bullshit lang po talaga kasi yung sinasabi ni Amy Marcos na hindi niya makakalimutan yung nangyari po ng EDSA. Sa tingin ko mga kababayan, no, ito yung sinasabi ko sa mga dilawan dati pa nung eleksyon. Sabi ko sa mga dilawan dati, hindi tayo makaka-move forward kung palagi tayong nakatingin sa nakaraan. Pwede na tayong puro sa nakaraan, pero yung bumabalik tayo sa nakaraan, hindi po tayo makaka-move forward. Kasi po ganyan po yung mga dilawan especially yung mga matatanda, di ba? Hindi kaya hindi po usad ang Pilipino kasi binabalik-balikan nila yung nakaraan. Dapat po kasi nakaraan mga kababayan, natututo lang po tayo diyan. Hindi po tayo dapat namumuhay sa nakaraan. O si PBBM po nag-move forward na. O si Amy Marcos na lang po hindi. O kaya tayo umuusad kasi po mga tao pa rin po talaga na nabubuhay sa nakaraan noong 1986. O, alam na po natin kung ano man nangyari noon. Malaking debate po yan. O, mas okay na lang siguro na na lang po tayo kung ano man nangyari doon. O, di ba? So, ewan ko lang dito kay Super Tae. Kasi mga kababayan, hindi kasi pwede sabihin ni Super Tae na biktima sila. Para sa akin well, nung panahon na yon, malamang biktima nga ang mga Marcos. Pero sa nangyayari po ngayon, hindi na natin pwedeng sabihin na biktima na ang mga Marcos na yon. Kasi una, si Amy Marcos, senador. Yung kapatid, presidente. O, posible naging biktima ang pamilya Marcos noong 1986. O, pwede natin sabihin na gano'n.
Pero kung ngayon sasabihin mo na, uli, nahirapan kami. Paano kayo nahirapan? Senador ka nga ngayon eh. O baka nga last mo na nga yan eh. baka last na nga ni Amy Marcos yan eh. O, di ba? O. So yun mga kababayan, so maraming salamat sa inyong lahat. So dyan po sa 850 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, balik na po ng video po na to. Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito? Basta statement nga po ni PBBM. Di ba? So yun mga kababayan, no? So maraming salamat sa inyong lahat. Thank you po. Kita na lang ulit tayo bukas at saka sa Team Replays, no? So, Mr. Rodriguez Valdez, no? Last na talaga. O nga, last na nga talaga niya yan, no? So, hatred. Hindi kasi mga kababayan, no? Ganito yun eh. Sabihin na nga natin na madilim na pangyayari nga yung EDSA Revolution na yan. Diba? At alam naman po natin na hindi naman kasi naging maganda yung epekto ng EDSA Revolution. Diba? Pero sana move on na. Diba? Yung mga kaupo-apuhan na po natin, yung mga kaupo-apuhan na po ng mga involved sa EDSA Revolution na wala na pong alam dyan. Wala na po. Diba? So thank you, no?